Isang mapagpalang araw sa inyo mga masugid nating tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Para sa mga ngayon palang nakabisita sa ating channel, ako nga pala si Kuya Dims, ang inyong tagapagsalaysay. Ngayong oras na to, may ihahatid akong kwentong dahan-dahang magpapakaba at makakapagpatayo ng inyong balahibo. Alam mo yung pakiramdam na parang may mali, pero hindi mo maipaliwanag kung bakit. Yung tahimik ang paligid, pero pakiramdam mo may nakatingin sa'yo, may nagmamasid, naghihintay, at kahit gusto mong umalis, parang may pumipigil sa'yo. Isang bahay, luma, malamig, at hindi mo alam kung bakit parang ayaw ka nitong palabasin. Isang matandang babae, mabait sa unang tingin, pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang hindi ikaw ang tinitignan niya, kundi kung paano kanya kakainin. At sa gabing yon, may isang lalaking pagod, desperado, at walang ibang mapuntahan ang kusang kumatok sa bahay na matagal nang may hinihintay na susunod na biktima. Ihanda ang inyong sarili, patayin ang ilaw at pakinggan ang kwentong ito. Ito ang Kadiliman Diaries. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Lalo sa iyo, Kuya Dims. Ako si Elmer. 35 anyos na at kasalukuyang nakatira rito sa Taguig. Isa po ako sa mga masugid niyong tagapakinig at ngayon, naisip ko pong ibahagi din ang aking kwento para makapagbigay aral sa lahat ng kabataan. Nangyari ang karanasang ito noong 20 anyos pa lang ako. Noong mga panahong yon, matigas po talaga ang aking ulo at inaamin ko naman pong naging suwail po akong anak. Kaya napilitan po akong lumuwas ng Maynila para magtrabaho at makatakas sa responsibilidad pagkatapos kong mabuntis ang isa sa mga naging babae ko doon sa aming baryo. Ang hindi ko alam noon, isang bangungot pala ang mararanasan ko sa kamay ng isang aswang. Elmer! Elmer! Pagbuksan niyo ako ng pinto! Walang hiya ka! Binuntis mo ang anak ko! Binuntis? Anong ginawa mo, Elmer? Ilabas mo ang anak mo! Mananagot siya sa ginawa niya! Tay, huwag na po kayong sumigaw. Huwag na po kayong magalit kay Elmer. Tumahimik ka! Pinalaki kita ng maayos tapos magpapabuntis ka lang sa lalaking yan? Ano ba ang pumasok sa utak mo, Ana? Napabalikwas ako noon sa higaan nang marinig ko ang sigaw ni Mang Dante mula sa labas at ang boses ni Ana sa labas. Bigla ring bumilis ang tibok ng puso ko dahil alam ko kaagad kung bakit sila naroon. Dante, huminahon ka muna. Halika muna kayo sa loob para makapag-usap tayo ng maayos. Paano ako hihinahon, Marisa? Tignan mo ang ginawa sa anak natin. Madadaan naman yan sa maayos na usapan eh. Ana, Iha, pumasok muna kayo sa loob. Sige na po, Tay. Tara na po sa loob. Pagkapasok nila, tinawag naman ako ni Nanay sa kwarto at halata ang galit sa boses nito. Dahan-dahan naman akong lumabas ng kwarto habang nanginginig ang mga tuhod ko. Hindi dahil kay Nanay, kundi dahil kay Mang Dante. Alam ko kasing masama ang ugali nito at lagi itong may dalang itak na nakalagay sa kanyang sakuban na laging nakasabit sa gilid niya. Pagdating ko sa sala ay nadatnan ko si Ana na umiiyak at nakayuko habang nakaupo sa sofa. Ikaw ang sumira ng kinabukasan ng anak ko! Mang Dante... Tay, tama na po. Sagutin mo ko! Pananagutan mo ba ang anak ko? Hindi ako agad nakapagsalita. Nakayuko lang ako dahil hindi ko kayang tignan si Ana
at ang ama niya sa mga sandaling yon. Nanginginig naman ang buo kong katawan nang makita kong binunot niya ang kanyang itak mula sa sakuban. Kaya wala akong ibang pagpipilian noon kundi tanggapin ang responsibilidad para kumalma siya. Opo, tatanggapin ko po. Ano tong naririnig ko? Marcos, mahal, nandyan ka na pala. Etong si Elmer kasi. Ano kasi, mahal? Ano? Sagutin niyo ako. Tanungin mo ang anak mo. Binuntis niyo ang anak mong si Ana. Ano? Totoo ba yun, Elmer? Opo, tay. Pero hindi ko naman po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Kalokohan. Hindi mo pwedeng takasan ang responsibilidad mo dito sa anak ko. Elmer, kahit kailan talaga sakit sa ulo ang dala mo sa amin ng nanay mo. Napakalaking kahiyan ang ginawa mo! Tay, baka naman po pwede na lang natin siya sustentuhan buwan-buwan. Aba, kung naging lalaki ka sa paggawa niyan, maging lalaki ka rin sa pag-ako ng responsibilidad. Dante, humihingi ako ng tawad sa iyo at sa anak mo. Huwag ka mag-alala. Pananagutan ng anak ko ang anak mo. Magpapakasal sila sa lalong madaling panahon. Lalo akong napayuko sa hiya habang pinapakinggan ng aking ama. Samantala, patuloy namang umiiyak si Ana sa harapan namin. Pero sa isip ko noon, mas mabuti nang umalis sa baryong to kaysa ipakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. Ngayon, magsalita ka. Pananagutan mo ba ang anak ko o hindi? Elmer, huwag mo kaming pabayaan ng anak mo. Opo, pananagutan ko po ang anak niyo. Pagkatapos kong sabihin ang mga salitang yon, lalo lang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko mahal si Ana at hindi ko kayang isipin na ikukulong ko ang sarili ko sa buhay na hindi ko naman pinili. Kinagabihan, tahimik akong naghintay sa kwarto habang unti-unting namatay ang ingay sa bahay. Naririnig ko ang mahinang pag-ubo ni tatay, ang paghilik ni nanay, at ang pagaspas ng hangin sa bintana. Nang sigurado akong tulog na silang lahat, dahan-dahan akong bumangon at isinara ang pinto ng kwarto. Kinuha ko ang alikansyang matagal nang hinuhulugan ni nanay para sa susunod kong pasukan. Nanginginig ang kamay ko habang binabasag ko yon gamit ang maliit na martilyong nakatago sa aparador. Isa-isang gumulong sa sahig ang mga barya at nakatiklop na perang papel. Pinulot ko ang lahat at binilang sa mahinang ilaw ng lampara. Halos 4,000 piso ang laman nito. Alam kong pinag-ipunan niyo ng mga magulang ko para sa pag-aaral ko. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng guilt. Pero sa isip ko noon, iyon lang ang tanging paraan para makaalis. Pagkatapos kong ipunin ang pera sa isang lumang pouch, lumabas ako sa likod ng bahay at tinawagan ko si Boyet gamit ang luma kong cellphone. Pero anong oras no? Bakit ko tumatawag? Boyet, kailangan ko ng tulong. Aalis ako dito sa baryo. Kinukulong na nila ako sa responsibilidad na hindi ko kayang harapin. Ano? Ano bang nangyari? Mahabang kwento. Basta kailangan kong makaalis bago mag-umaga. Sakto lang. May delivery kami ng gulay papuntang Maynila mamaya. Sumabay ka na lang. Sigurado ka ba? Oo, pero may kondisyon. Magtatago ka sa likod ng truck. Hindi papayag ang tiyuhin ko kapag nakita ka niyang sumasama. Kahit saan, basta makaalis lang ako. Pagkaraan ng ilang oras, bitbit ang maliit kong bag at ang perang nakuha ko sa alkansya. Naglakad ako papunta sa bodega nila Boyet. Madilim pa ang paligid at malamig ang hangin. Tahimik ang baryo. Parang walang alam sa balak kong pagtakas. Nandoon na ang truck na puno ng mga basket ng repolyo, talong, sitaw at iba pang gulay. Tumulong si Boyet na isiksik ako sa pinakadulong bahagi ng kargamento. Dito ka muna, huwag kang gagawa ng ingay. Salamat pre, maaasahan ka talaga. Pagdating sa Maynila, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Sige. Umandar ang truck habang unti-unting sumisilip ang liwanag ng madaling araw. Nakadapa ako sa pagitan ng mga basket ng gulay. Halos hindi makahinga sa sikip at amoy ng lupa at dahon.
Sa bawat lubak ng kalsada, napapapikit ako habang iniisip kung ano ang mangyayari sa akin pagdating sa Maynila. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung makakatakas ba talaga ako sa responsibilidad na iniwan ko sa baryo. Pero habang papalayo ang truck, unti-unti ring lumalayo sa akin ang bahay. Ang mga magulang ko, si Ana, at ang buhay na pilit nilang ipinapasan sa akin. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, wala na akong ibang kakampi, kundi ang dilim ng madaling araw at ang maingay na makina ng truck na pupunta sa hindi ko alam na destinasyon. Pagdating namin sa Maynila, ramdam ko agad ang bigat ng paligid. Maingay, magulo, at parang lahat nagmamadali. Halos hindi ako makapaniwala na narito na ako, malayo sa baryo na iniwan ko. Dahan-dahan akong bumaba mula sa likod ng truck habang abala ang tiyuhin ni Boyet sa pakikipag-usap sa isang kakilala sa loading area. Pre, nandito na tayo sa Maynila. Akala ko hindi ka makakababa ng hindi napapansin. Buti na lang talaga may kausap yung tiyuhin mo. Kung hindi, baka nahuli pa ako. Ano ba kasing nangyari, pare? Buntis si Ana, pare. Nabuntis ko siya. Tapos pinipikot ako ni Mang Dante na papakasalan ko daw si Ana. Pwede namang sustentuhan ko na lang sana ang bata pero ayaw pumayag. Siyempre, kahihiyan yun ng pamilya nila na nabuntis ng walang tumatayong ama ang anak niya. Basta pare, ayoko maikasal sa kanya. Ayokong itali ang sarili ko sa babaeng hindi ko mahal habang buhay. Ano bang plano mo ngayon? Seryoso ka bang mag-isa ka dito sa Maynila? Oo, kaya ko naman. May 5,000 ako. Maghahanap lang ako ng maliit na matutuloyan. Kahit bed space lang. 5,000? Pre, hindi yan naabot ng isang buwan dito. Alam ko. Pero wala na akong ibang choice. Tumahimik sandali si Boyet habang nakatingin sa kalsadang puno ng sasakyan. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Pre, delikado dito kung wala kang kakilala. Hindi tutulad sa probinsya. Kaya ko to. Kailangan ko lang makahanap ng trabaho, kahit ano. Paano kung hanapin ka nila sa baryo nyo? Di ko muna iniisip yun. Ang importante, makalayo ako ngayon. Hindi ako kampante, kaya sasamahan kita. Nagulat ako sa sinabi niya. Alam kong may trabaho siya at may responsibilidad din sa tiyuhin niya. Kaya hindi ko inaasahan ang desisyon niyang yon. Pero kita ko sa mata niya na seryoso siya. Boyet, hindi mo kailangan gawin yan. Ayos lang ako mag-isa. Huwag mo kong gayahin. Sige, tumawag ka kapag kailangan mo ng tulong. Eto, 1,000. Maliit lang yan pero sana makatulong sa'yo. Salamat pare. O siya, sige na. Aalis na ako. Siguradong hinahanap na ako ni Chong. Mag-iingat ka pre. Pagkaalis ni Boyet, naiwan akong mag-isa sa maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Ramdam ko agad ang bigat ng tiyan ko. Hindi pa ako kumakain simula kaninang madaling araw. Sa dami ng iniisip ko, ngayon ko lang napansin na nanginginig na pala ako sa gutom. Kuya, 1 kanin at ulam na lang po. Kahit anong mura lang. Oh, may adobo at tuyo pa kami. Saan ka ba galing, iho? Mukhang pagod na pagod ka. Galing probinsya po. Bagong dating lang sa Maynila. Tahimik akong kumain habang pinagmamasdan ng paligid. Ang daming tao. Ang daming nagmamadali. Pero pakiramdam ko, ako lang ang walang direksyon. Pagkatapos kong kumain, uminom ako ng tubig at nagdesisyon ng simula ng paghahanap ng matutuluyan. Naglakad ako sa mga kalye ng Maynila na parang walang katapusan. Sunod-sunod ang tanong ko sa mga may-ari ng boarding house, mga lumang building at maliliit na eskinita. Paulit-ulit ang sagot. Mahal, puno o wala. Habang tumatagal, mas lumalaki ang kaba ko. Unti-unting nauubos ang oras ko at pakiramdam ko pati lakas ko. Umabot na ng hapon. Mainit ang kalsada. Dumidikit ang pawis sa katawan ko at parang mas bumibigat ang bag ko sa bawat hakbang. Ilang oras na akong naglalakad.
Pero wala pa rin akong matinong matutulayan. Saan ako pupunta nito? Bakit hindi ka kasi nag-iingat? Yan tuloy ang laki ng problema mo. Sa pagod at pagkainis ko sa sarili ko, napalayo ako sa mas mataong lugar at napadpad sa isang tahimik na kalsada. Mas luma ang mga bahay, mas kaunti ang sasakyan, at mas mabigat ang katahimikan. Sa dulo ng kalsada, nakita ko ang isang malaking bahay. Malawak ang bakod. May lumang gate na bakal na kinakalawang na at tila matagal nang hindi ginagalaw ang pintura. Ngunit may ilaw sa loob. Mahina, parang galing sa lumang bombilya. Baka may nagpapaupa rito. Kahit may kakaibang pakiramdam, lumapit ako sa gate. Bago pa ako makakatok, biglang bumukas ito ng dahan-dahan. Isang matandang babae ang lumabas. Payat, nakasuot ng bestida at may mahigpit ngunit mahinahong tingin. Oh, iho! Ano bang kailangan mo at nandito ka sa harap ng bahay ko? Magandang hapon po. Naghahanap po ako ng maupahan. Ako nga po pala si Elmer. Ako naman si Zelda. Tawagin mo na lang akong Aling Zelda. Wala nang masyadong pumupunta dito. Pero meron akong bakante. Talaga po? Magkano po? 500 lang kada buwan. Natigilan ako. Para bang hindi ka panipaniwala ang narinig ko. Sa Maynila, ang hirap makahanap ng mura. Tapos ito, 500 lang. 500 po? Buwanan? Oo, pero simple lang dito. Tahimik, walang istorbo. Kung marunong kang sumunod sa patakaran, pwede ka. Sige po. Okay lang po sa akin. Kailangan ko lang po ng matutulayan. Tuloy ka. Dadalhin kita sa magiging kwarto mo. Sige po. Binuksan niya ng tuluyan ang gate at pumasok ako sa loob. Mas lalo kong napansin ang kabuuan ng mansyon. Makaluma, mabigat sa pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Siguro ay dahil medyo madilim ang ora dito. Ngunit sa pagod ko, hindi ko na yun masyadong inisip. Ang nasa isip ko lang ay may bubong na ako sa ulo ko ngayong gabi. Kahit gaano pa kakaiba ang lugar na pinasok ko. Tahimik akong sumunod nun kay Aling Zelda habang papasok kami sa loob ng mansyon. Sa bawat hakbang ko, mas lumalalim ang pakiramdam na parang mas malamig ang hangin kaysa sa labas. Kahit sarado naman ang mga bintana. Dumaan kami sa mahabang pasilyo. Kumakaluskos ang sahig na kahoy sa ilalim ng paa namin. Dito ka dadaan. Simple lang ang kwarto mo, pero malinis. Apo, salamat po. Heto ang magiging kwarto mo. Ayos lang ba sa'yo, iho? Binuksan niya ang isang maliit na pinto sa dulo ng pasilyo. Pagpasok ko, agad kong nakita ang kwarto. Mas maliit kaysa sa inaasahan ko, pero maayos. Isang lumang kama na may makapal na kumot. Isang maliit na mesa na may gasera. At isang aparador na mukhang ilang dekada na ang tanda. May bintana rin, pero natatakpan ng manipis na kortinang kulay kupas. Ayos po to. Salamat po, Aling Zelda. Mabuti. Heto po ang bayad. O siya, sige. Sabay na tayo maghapunan mamaya. Nakakahiya naman po. Wala po ba kayong ibang kasama rito? Ang ibig ko pong sabihin, nangungupahan din po sa kabilang kwarto? Wala, iho. Sige na. Magpahinga ka na. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Bakit parang hindi ako komportable sa kwartong to? Yun lang ang iniisip ko noon. Pero mas nangibabaw sa akin ang pagod. Kaya naupo ako sa kama. Ramdam ang pagod ng katawan ko. Hanggang sa nakatulog ako. Nagising na lang ako nang may kumatok sa pinto. Kumain ka muna. Halika. Maghapunan na tayo. Ay hindi po. Nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Madami pa naman ang niluto ko. Kaya sige na. Tara na. Sige po. Ang bait niyo po, Aling Zelda. Salamat po. Walang anuman, iho. Natuwa naman ako. At sa isip ko pa noon, sinwerte ako.
Pagdating namin sa kusina, bumungad sa mesa ang adobong manok, itlog, adobong baboy at prutas. Mas marami pa kaysa sa inaasahan ko. Ang dami po nito. Siyempre, damihan mo ang kain, iho. Sige po, tamang-tama po, gutom po talaga ako. Sige lang, kumain ka pa. Kumain ako. Sa gutom ko buong araw, halos hindi ko namalayan na naubos ko na pala ang laman ng plato. Tahimik lang si Aling Zelda habang kumakain. Hanggang sa natapos kami at nagpaalam na akong magpapahinga na. At habang nakahiga ako nun sa kama, iniisip kong maling-mali ang ginawa ko. Kung hindi lang sana matigas ang ulo ko, hindi sana ako malalagay sa sitwasyong to. Sana mapatawad ako ni nanay at tatay. Sa kalagitnaan naman ng aking pag-iisip, hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako noon na may marinig akong pag-angil malapit sa akin. Nagulantang naman ako sa nakita ko. Si Aling Zelda, naging halimaw at umaangil. Iho, gutom na ako. Kaya ngayon, kailangan na kitang kainin. Aling Zelda, Diyos ko, halimaw! Lumayo ka! Hindi ka makakatakas. Magiging hapunan na kita. Aling Zelda, wag po! Ayoko pa pong mamatay! Lumayo po kayo sa akin! Nanlaki ang mga mata ko habang pilit kong hinaharang ang kamay ni Aling Zelda na may mahahabang kuko. Malamig ang balat niya, parang bangkay na matagal nang nakalibing. Ang mga mata niyang mapupula ay diretso sa akin. Walang bakas ng awa o pagkilala. Nanginginig ang mga kamay ko, pero pinilit kong itulak siya palayo. Hindi ka dapat nandito. Ikaw ang nagpatuloy sa akin dito! Lahat ng pumapasok dito, hindi na nakakalabas. Hindi ako papayag! Wala ka nang magagawa pa. Diyos ko! Tulong! Bigla siyang sumunggab muli. Napaatras ako at nadulas sa sahig. Narinig ko ang malakas na pagkalabog ng likod ko sa kahoy. Bago pa siya makadikit sa akin, mabilis kong sinipa ang tiyan niya. Hindi siya nasaktan, pero sapat yun para makalayo ako at makabangon. Kutsilyo! Kailangan ko ng kutsilyo. Tatakbo ka. Wala kang mapupuntahan. Mas gugustuhin ko ng mamatay sa labas kaysa rito! Pareho lang ang kahihinatnan mo. Hindi mo ako mapapatay, halimaw ka! Kumaripas ako ng takbo palabas ng kwarto. Halos hindi ko na maramdaman ang paa ko sa bilis at takot. Sa likod ko, naririnig ko ang mabibigat na yabag ni Aling Zelda. May nakita akong malaking flower vase at ibinato ko sa kanya. Pero masyado siyang mabilis kaya nasunggaban niya ako noon. Buti na lang, naharang ko siya ng unan sa sofa noon, tsaka itinulak. Nasaan ba? Ang pinto! Kailangan ko makalis dito. Hindi ka makakaalis. Papatayin kita! Akala mo, mapapatay mo ako sa kutsilyong yan. Hindi ako papayag na kainin mo ako! Nanginginig ang kamay ko habang hinahawakan ng kutsilyo. Hindi ako sanay makipaglaban. Hindi ako sanay pumatay. Pero sa sandaling yon, wala na akong ibang pagpipilian. Nang sumugod siya muli, buong lakas kong iwinasiwas ang kutsilyo. Tumayo ka! Lalaban ka pa? Hanggang kaya ko! Hindi ako mapapatay, halimaw! Hindi sapat yan. Eto pang sayo! Sumugod ako ulit at tumama ang kutsilyo sa braso niya at nakita kong umatras siya. Hindi dugo ang lumabas, kundi maitim na likido na parang langis. Mas lalong nakakatakot. Pero kahit papaano, nagkaroon ako ng pagkakataon na makalabas ng bahay na yon. Hindi ka makakatakas sa akin. Kahit anong mangyari, huwag kang hihinto, Elmer! Hindi ko na inintindi kung nasan ako o kung saan pupunta. Ang mahalaga, makalayo ako sa lugar na yon. Kailangan ko mabuhay. Nay, tay, sorry sa lahat ng nagawa ko. Hindi ako huminto kakatakbo noon. Pakiramdam ko susuko na ang katawan ko sa bawat hakbang. Pero hindi ako tumigil. Hindi pwedeng tumigil. Habang tumatakbo ako,
unti-unting bumalik sa isip ko ang lahat. Ang mga magulang ko, si Ana, ang batang dinadala niya, at ang mga pagkakamali ko. Kung hindi ako naging matigas ang ulo, kung hindi ko tinakbuhan ng responsibilidad, hindi sana ako magiging ganito. Naniniwala akong sinigil ako ng karma ko. Nay, Tay, patawad. Ana, patawad. Hindi dapat kita tinakbuhan. Hindi ko dapat iniwan si nanay at tatay. Nangingilid ang luha ko habang patuloy akong tumatakbo. Hindi ko alam kung makakarating pa ako sa umaga. Hindi ko alam kung may tutulong pa sa akin. Pero sa unang pagkakataon, malinaw sa akin ang isang bagay. Tumatakbo ako para mabuhay at maitama ang lahat. Hanggang sa unti-unting nanghina ang katawan ko. At sa gitna ng madilim na kalsada, ako'y bumagsak hanggang sa narinig ko ang mga taong dumaan sa paligid. Ligtas na ako. Agad ko namang kinuha ang cellphone ko sa bulsa at tinawagan si Boyet. Boyet, tulungan mo ako. Pre, nasan ka? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko na kaya. Sundayin mo ako. Bakit? Ano bang nangyari? Halimaw ang may-ari ng inuupahan kong bahay. Aswang siya. Muntik niya ako mapatay. Buti nakatakas pa ako. Sus Mariusip, totoo ba yan pare? Oo pare. Pakiusap, magkita tayo sa kainan na tinambayan natin kanina. Sige, hintayin mo ako dyan. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang cellphone. Halos hindi ko na maayos ang pagsasalita dahil sa pagod, sakit at takot. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakahandusay sa gilid ng kalsada bago may lumapit na mga tao at tinulungan akong maupo. Ang iba'y nakatingin lang, ang iba'y nagtatanong, pero wala na akong lakas na sumagot. Ilang oras din ang naghintay bago siya dumating. Kasama niya ang mga magulang ko. Pagkakita ko pa lang sa kanila, tuluyan ang bumigay ang matagal ko ng pinipigilang emosyon. Para akong batang nawawala na muling nakakita ng tahanan. Anak! Nay, patawad po. Ano bang ginawa mo sa sarili mo? Bakit ka naglayas bata ka? Pinag-alala mo kami ng nanay mo sa'yo. Tay, patawad po. Nagkamali po ako. Halika na, umuwi na tayo. Hindi na po ako lalayo. Pangako po yan. Yakap ako ng yakap sa kanila habang umiiyak. Hindi ko na inisip ang hiya, ang pride o kung anuman. Ang importante, kasama ko na ulit sila. Buhay pa ako. May pagkakataon pa akong itama ang lahat. Pagka-uwi namin sa baryo, ibang Elmer na ang bumalik. Hindi na ako yung lalaking tumatakbo sa responsibilidad. Hindi na ako yung takot humarap sa pagkakamali. Unti-unti kong tinanggap ang lahat, lalo na si Ana at ang batang dinadala niya. Hindi man naging madali ang lahat. Maraming tingin, maraming bulong, maraming pagdududa. Pero pinilit kong harapin ang bawat isa. Sa tulong ng pamilya ko at sa kabutihan ni Ana, unti-unti akong nagbago. Ikinasal kami ni Ana sa simpleng seremonya, kasama ang aming pamilya. Sa paglipas ng panahon, mas nakilala ko siya. Sa bawat araw na magkasama kami, nakita ko ang kabutihan niya, ang tiyaga niya at ang pagmamahal na hindi niya kailanman ipinagkait sa akin. Kaya unti-unti ko siyang natutunang mahalin bilang aking asawa. Hanggang dito na lamang, Elmer. At dyan nagtatapos ang kapanapanabik at puno ng aral na karanasan ng ating kababayan. Maraming salamat Elmer na kasalukuyan ng naninirahan sa Taguig.
sa pagtitiwala at pagbabahagi ng iyong personal na kwento rito sa ating channel. Isang napakalaking aral ang iniwan ng iyong karanasan, lalo na para sa mga kabataan ngayon na madalas ay natutuksong tumakbo mula sa kanilang mga pagkakamali. Mga kamen, napakatindi ng sinapit ni Elmer. Akala niya nung una, ang pagluwas ng Maynila at pag-iwan sa responsibilidad niya sa pagbubuntis ni Ana ay ang madaling paraan para makatakas. Pero ika nga natin, walang kasalanang hindi sisingilin ng karma. Sa pagtakas niya sa kanyang obligasyon sa probinsya, literal na kamatayan at isang halimaw ang kanyang hinarap sa lungsod sa katauhan ng landlady na si Aling Zelda. Ngunit sa kabila ng madilim at nakakatakot na karansang yon, may magandang liwanag na umusbong. Hinangaan ko ang naging desisyon ni Elmer na magbago. Talikuran ang kanyang lumang pagkatao at harapin ang kanyang pananagutan kay Ana. Saludo rin tayo sa walang kapantay na pagmamahal ng kanyang mga magulang na sina Marcus at Marisa. Pati na rin ang kanyang tapat na kaibigan na si Boyet na sumaklolo sa kanya sa oras ng kagipitan. Dahil pinili niyang itama ang lahat, biniyayaan siya ng isang matatag na pamilya at natutunan niyang mahalin ng buong puso ang kanyang asawa. Isang patunay na kailanman ay hindi huli ang lahat para magbago. Kung kayo ay dahan-dahang kinakabahan, natakot, o kaya naman ay naantig sa kwentong ito ni Elmer, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang ating mga kwento sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Muli, ako ang inyong kasama sa Kadiliman Diaries, si Kuya Dims. Laging tandaan, ang tunay na pagiging lalaki at matapang na tao ay hindi nakikita sa pagtakbo mula sa problema, kundi sa pagharap dito ng may pananagutan. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Kadiliman Diaries. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.